Ang mahabang anino ng dilaw na lampara sa opisina ni Donna Elena Aling Nena Zamora ay tila sumasayaw, sumasabay sa mabigat na tibok ng kanyang pusong puno ng pag-aalinilangan. Hindi na ang dating buhay, na liwanag na bumubuhos mula sa mga bintana, ang nagbibigay ilaw sa silid. Ngayon, isang madilim at mabigat na aura ang bumabalot sa lahat. Ang opisina, na dati nagsisilbing simbolo ng kapangyarihan at karangalan ng Zamora Sudzinki, ay tila isang malaking puntod na ngayon na naghihintay sa huling hininga ng isang imperyo. Ang mamahaling kahoy na naras sa dingding, na sinasabing pinili pa ng kanyang yumaong asawa, ay tila lalong dumilin, habang ang mga antigo at pinilakang palamuti ay nawalan na ng dating kisilap, na babalutan ng alikabok ng kawalan ng pag-asa. Nakaupo si Aling Nena sa kanyang swivel chair. Ang likod ay bahagyang nakakubkob, tila pinapasan ng bigat ng buong mundo. Ang kanyang balingkinitang katawan, na minsay nagpapahayag ng walang kapagurang enerhiya, ay ngayon ang hihina, at ang mga balikat niya ay tila bumigay na sa pasanin. Ang kanyang mukha, na pinaninirahan ng mga linya ng karunungan at karanasan, ay nayuwi hinaluan ng malalim na pagod at matinding kalungkutan. Ang mga mata niya, na minsay kumikinang sa determinasyon, ay nayuwi malabo at walang kibo, nakatitig sa kawalan, sa malawak na tanawin ng Maynila na naglalaho na sa dilim ng takip silin. Ngunit sa kanyang isip, hindi ang naglalamong araw ang kanyang nakikita, kundi ang naglalahong kinabukasan ng kanyang minamahal na kumpanya. Nagliwanag, muli, sa kanyang isip, ang mga uling salita ni Ati Miguel Rosales, ang pinuno ng kanyang legal team. Doña Elena, anito, ang boses ay seryoso at walang emosyon. Sa kasalukuyang mga ebidensya, wala na tayong masyadong pag-asa. Mas makabubuti siguro na makipag-aliglo na lamang. Ang mga salitang iyon ay parang mga matatalim na patalim na tumusok sa kanyang puso, na nag-iwan ng butas ng pagkabigo. Makipag-aliglo. Ito ba ang katapusan ng lahat ng pinaghirapan niya? Ang Zamora Foods Inc., ang kanyang dugot pawis, ang kanyang buhay, ay tila nakikipaglaban sa isang laban ng talo na bago pa man magsimula. Ang mga abogado, isang tumayo at lumabas ng silid. Narinig niya ang unting paghina ng kanilang mga yabag, naglalaho sa katahimikan ng malaking gusali. Ang bawat hakbang ay tila nagpapahiwatig ng kanilang pagtalikod, ng kanilang abandona sa barkong lumulubob. Pakiramdam niya ay iniwan siya sa gitna ng malawak na karagatan, nang walang anumang kagamitan, habang ang mga alon ng Adobo King Petting Dispute na inihain ng Magnifico Foods ni Rafael Rafa Santos ay munting lumalamon sa kanya. Ang kasong ito, na naglalayong agawin ang formula ng kanilang Adobo King, ang pinakapinagmamalaki nilang produkto, ay hindi lamang isang simpleng labanan sa korte. Ito ay isang tusong tangka ng Magnifico Foods na ganap na angkinin ng Zamora Foods upang durugin ang kanyang pamana at kalimutan ang kanyang pangalan. Ang Adobo King ay hindi lang basta adobo. Ito ay ang puso at kaluluwa ng kanyang imperyo, ang simbolo ng karidad at katapatan na kanyang ipinangako sa kanyang mga customer. Sa gitna ng kanyang kalungkutan at pagkalito, isang anino ang lumitaw sa bukana ng kanyang opisina. Si Ate Sophie de la Cruz, isang batang abogado, bagong bracelet na may ngiting pilit sa kanyang labi at mga mata na puno ng takot. Ang kanyang puting barong, na dapat sana ay sumisimbolo ng kadalisayan at katarungan, ay tila nalukot na sa pagod at kabigatan ng sitwasyon. Ang kanyang mga mata, na puno ng idealismong galing sa batas, ay ngayon nababalutan ng pagdududa. Alam niyang siya ang huling asa ng Zamora Foods, ang tagapagligtas sa kasong itinuturing ng talo.
Ngunit paano niya gagawin iyon? Siya nakakalabas pa lamang sa unibersidad na halos wala pang tunay na karanasan sa korte ay pakiramdam niya ay isang sanggol na pinipilit na buhatin ang isang bundok. Ang kasong ito, na dapat sana ay maging simula ng kanyang maningning na karera, ay tila magiging mitsa pa ng kanyang agarang pagbagsak. Ang bawat pagdududa sa sarili ay sumisipsip sa kanyang enerhiya, nagiging mabigat na tanikala nang umihila sa kanya pababa. Naisip niya, ito ba ang katarungan na pinaglaban ko? Bakit pakiramdam ko ay isang sundalong walang kalasag ang ipinadala sa giyera? Habang si Sofia ay nakatayo sa bukana, nag-iisip ng mga salitang sasabihin, isang tahimik na presensya ang dumaan sa malawak na pasilyo sa labas ng otis. Si Mang Tonyo Reyes, isang matanda at maputing manggagawa ng kumpanya na may buhok na itim at puti ng asin at paminta, ay dahang nagtutulak ng isang cart na puno ng mga lumang kahon ng dokumento. Ang kanyang uniforme, na may logo ng Zamora Foods, ay kupas na, ngunit malinis at plansyado. Nagpapahiwatig ng kanyang pagiging masinop at dedikasyon. Ang kanyang mga kamay, na mayroong mga ugat na litaw, ay hindi na gaanong maliksi, ngunit buo pa rin ang lakas. Mahigit 40 taon na siya sa Zamora Foods, at nasaksihan niya ang bawat hakbang ng kumpanya, mula sa simula ng munting kusina ni Aling Nena hanggang sa pagiging isang malaking imperyo. Ang bawat dokumento, bawat resibo, bawat sulat na dumaan sa kanyang mga kamay, ay tila nakaukit sa kanyang isip. Habang nagtutulak si Mang Tonyo, narinig niya ang mga huling salita ni Ate Rosas, at nakita niya ang nalulumbay na mukha ni Aling Nena. Ang kanyang puso ay kumirot. Para kay Mang Tonyo, ang Zamora Foods ay higit pa sa isang pinagtatrabahuhan. Ito ang kanyang pamilya, ang kanyang buhay. Ang mga adobo ni Aling Nena ay hindi lamang pagkain. Ito ay nagbigay ng dangal at kabuhayan sa libong Pilipino. Naalala niya ang mga unang taon, ang mga gabing sinumpa ni Aling Nena na kalidag at katapat ng kaluluwa ng Zamora. Ang mga salitang iyon ay kumikintal sa kanyang isip, nagpapabalik sa kanya sa mga araw na ang pangarap ni Aling Nena ay sariwa pa at buo. Hindi niya maatim na makita ang taong bumuo ng lahat ng ito na unting pinapatay ng mga buhaya. Nakita ni Mang Tonyo ang paglabas ng mga abogado at ang pagpasok ni Sofia. Ang pagkabahala ay malinaw sa mukha ng dalagita. Napansin ni Mang Tonyo ang tambak ng mga dokumento sa mesa ni Sofia, na uumapaw na tila isang hukbong maring nilalamon ang kanyang batang espiritu. Ang mga fluorescent light sa opisina ay humuhuni, parang isang malungkot na kanta sa isang gabi na tila walang katapusan. Ang oras ay lumalalim na, ngunit si Sofia ay nakatitig pa rin sa mga papeles, ang kanyang noo ay nakakunot, ang kanyang isip ay naglalayag sa karagatan ng legal na terminolohiya na tila walang Sa isang iglap ng tapang na hindi pangkaraniwan sa kanya, lumapit si Mang Tonyo sa mesa ni Sofia. "Pardon po, Miss Abogada." Malumanay niyang sabi, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Inilapag niya ang isang luma at makapal na folder sa ibabaw ng tambak ng mga kasalukuyang dokumento. Ang folder ay kupas na ang kulay at ang mga gilid nito ay halos punit na. Nagpapahiwatig ng napakahabang panahon na nakaimbak ito. Nakita niyo na po ba ang at ng linlaman nila? Gaysayas mula pa noong 27, ni Sabugad. May ilang pirma po yata ron ni Sodias. Ang tanong niya ay tila walang malalim na kahulugan, isang simpleng pagtatanong mula sa isang matandang dokumentalist. Ngunit sa kanyang mga mata, may bahid ng
Asa, isang kislap na tila nagpapahiwatig ng isang lihim na hindi pa nabubunyag. Kumunot ang noo ni Sofia. Nakita niya ang lumang folder at tiningnan si Mang Tonyo na may pagtataka. Sino ang matandang ito? Isa lang siyang taga. Ingat ng papeles, anong alam niya sa komplikadong kasong ito? Ang kaisipan niya ay abala sa mga legal na pagpapaliwanag, sa mga presidents at sa mga kaso na kanyang pinag-aaralan. Gusto niyang baliwalain ang tanong ng matanda at ibalik na lang sa kanya ang folder. Ngunit ang pangalan na Diaz at ang taong 87 ay nagpaalingaw-ngaw sa kanyang isip. Walang pangalang Diaz sa anumang dokumento na kanyang nakita na may kaugnayan sa kaso. At ang taong isa-tishin ni Tagwaytit Peto, napakalayo na nito sa kasalukuyan. Ito ba ay isang tangka lamang ng matanda na makisali? Ngunit, bakit niya ito ginawa? Nag-iwan ito ng isang maliit na butil ng pagtatakas sa kanyang isip, isang palaisipan na hindi niya maipaliwanag. Habang naglalayag ang isip ni Sofia sa mga tanong, si Aling Nena naman ay lumulubog sa mas matinding kalungkutan. Isang gabi na naman siyang hindi nakatulog, at ang kanyang mukha ay lalong namutla. Ang pagbagsak ng kanyang kalusugan ay malinaw na makikita. Ang kanyang balat ay lalong kumulubot, ang kanyang boses ay humina, at ang kanyang mga kamay ay naninginig sa tuwing susubukang humawak ng tasa ng kape. Ang bawat balita mula sa media ay parang lason na unting pumapatay sa kanya. Si Rafa Santos, ang walang pusong negosyante na nasa likod ng Magnisico Foods, ay hindi lang nakikipaglaban sa kanya sa korte. Inagamit niya rin ang media upang siraan ang kanyang reputasyon. Ang manandang babarong ito ay dapat na magretiro, na malakas niyang sinabi sa isang panayam sa telebisyon, na sinundan ng isang mapanuyong ngiti. Ang kanyang kumpanya ay lipas na. Ang kanyang adobo, isang alaala na lang ng nakaraan. Ang bawat salitang iyon ay tumatagos sa puso ni Aling Nena at naging dahilan ng kanyang labis na pagkabigo. Ang pag-atay ni Rafael Santos ay hindi lang laban sa kanyang kumpanya, kundi laban sa kanyang dangal, sa kanyang pamana, at sa kanyang buong pagkatao. Ang kanyang imperyo, na minsang naging tanglaw ng pag-asa at pagkakakilala ng Pilipino, ay ngayoy unting nilalamon ng dilim, at siya ay nakikita ng publiko bilang isang matanda at mahinang babae na kumakapit sa nakaraan, habang ang kanyang pangarap ay unting naglalaho. Ang hindi maipaliwanag na butil ng pagtataka na iniwan ni Mang Tonyo sa isip ni Sofia ay dahang namuo, lumaki, hanggang sa naging isang nakakaintrigang tanong na hindi niya magawang ipagwalang bahal. Sa mga sumunod na araw, kahit anong pilit niya na bumalik sa mga formal na dokumento ng kaso, ang pangalan ni Diaz at ang taong 87 ay patuloy na nagpaalinaw sa kanyang isip. Ang kanyang propesyonal na pagkakakilanlan ay nakasandal sa lohika at mga konkretong ebidensya. Ngunit ang kawalan ng pag-asa na bumabalot sa kaso ay nagtulak sa kanya upang kumapit sa anumang munting posibilidad. Ang desperasyon, sa huli, ay nagpatalo sa kanyang pag-aalinlangan. Hindi niya kayang hayaan na matapos ang kanyang karera bago pa man ito magsimula, at higit sa lahat, hindi niya kayang ipagsawalang bahala ang katarungan para kay Aling Nena. Isang hapon, nang halos wala ng tao sa opisina, matapos ang isang nakakapagod na pagdinig kung saan muling nagpakita ng kumpiyansa ang kampo ni Rafa Santos, nagpa siya si Sofia. Isinantabi niya ang kanyang mga kasalukuyang papel at sinimulang hanapin si Mang Tonyo. Nakita niya ito sa basement, sa pinakalikod na bahagi ng malawak at labirintine na bodega ng Zamora Foods
na puno ng mga lumang estande ng bakal na naglalaman ng libong kahon at folder. Ang hangin doon ay mabigat, puno ng amoy ng lumang papel, alikabok, at isang bahagyang amoy ng amag. Ang tanging ilaw ay mula sa mga lumang fluorescent lamp na kurap, na nagpapahaba ng mga anino at nagbibigay ng isang misteryosong kapaligiran. Nakaupo si Mang Tonyo sa isang lumang bangko, nakasuot ng mga salamin sa pagbabasa, at maingat na inayos ang mga lumang dokumento. Mayroon siyang isang luma, ngunit malinis na dilo na may kalaglayan na nagpapakita ng matilas na pagbabasahan dokon silipin commercial po. Isa ti siya latagpitong tiko ili. Lumapit si Sofia, ang bawat hakbang ay iiwan ng maliliit na ulap ng alikabok sa sahig na semento. Mang Tonyo, mahiya niyang tawag, nagtataka kung ito ba ay ang tamang desisyon. Tumaas ang ulo ni Mang Tonyo, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng sorpresa. Agad niyang ipinasok sa ilalim ng kanyang pinauupuan ang libro tungkol sa batas, na tila nagtatago ng isang sikreto. Ang panginginig sa kanyang mga kamay ay agad niyang itinago sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang resibo. Ngumiti siya ng bahagya, isang mamalangiting puno ng paggalang at ng bahagyang kaba. Miss Abogada Sofia, pasensya na po kung naistorbo ko kayo. Hindi, Mang Tonyo. Ako ang dapat magpasalamat. Isipan ko ang sinabi ninyo tungkol sa ng Lindon, Manila, Gasayas mula pa nung malungkit pito at si Mr. Diaz. Nauutol si Sofia, pakiramdam niya ay kinwestiyon niya ang kanyang profesionalismo sa pamamagitan ng pagtatanong sa isang simpleng art ildeska. Mayroon ba kayong maibabahagi tungkol doon? O ito ba ay isang lumang kwento lang? Ngumiti si Mang Tonyo. Isang tunay na ngiti na ngayon ay umabot sa kanyang mga mata na nagpakita ng mga linya ng karunungan. Iyon po. Isang lumang kwento. Dak, high-tikan ka, higit-like kang kstende. Minsan, kapag nagbabakasyon ng mga regular na empleyado, ako ang iniaatasan nilang tumulong sa pag-aayos ng mga papeles. Naalala ko lang po ang pangalan ni Mr. Diaz. Siya po ang kaibigan ni Doña Elena, ang unang pinagkatiwalaan niyang katuwang sa negosyo, bago pa po dumating ang mga kasalukuyang board members. Unting nagbukas si Mang Tonyo. Hindi sa paraan ng isang abogado na nagbibigay ng formal na ebidensya, kundi sa paraan ng isang kwentista, isang oral historian ng Zamora Foods. Nagkwento siya tungkol sa mga unang taon ng kumpanya, kung paano nagsimula si Aling Nena sa kanyang maliit na kusina, kung paano niya sinubukan ng daang bersyon ng adobo bago niya nakuha ang perpektong timpla ng adobo king. Ikinuwento niya kung paano mismo inihahanda ni Aling Nena ang mga sangkap, ang maingat na pagpili ng toyo at suka, ang paggiling ng bawang, ang paghimas sa kal. Naalala ko pa po, Miss Abogada, ani Mang Tonyo, ang kanyang tinig ay puno ng pananabik. Minsan, habang aayos ako ng mga dokumento, sa umaga, naririnig ko ang tawanan ni Doña Elena at Sir Diaz mula sa kusina. Eksperimento sila sa mga bagong species para sa adobo. Sabi ni Doña Elena, hindi lang ito recipe, Diaz. Ito ang puso ng Pilipino, ang lasa ng ating kasaysayan. Lahat ng detalye ng paggawa ng adobo king ay dokumentado, kahit na sa mga pinakasimpleng papel. Lahat ng pagbabago, lahat ng feedback ng mga early customers. Para kay Doña Elena, ang pagiging transparent at ang pagiging totoo sa produkto ay kasing halaga ng sarap nito. Abang nakikinig si Sofia, namangha siya. Ang mga komento ni Mang Tonyo ay hindi lamang mga lumang alaala. Puno ito ng mga detalye na tanging ang isang taong talagang naroroon at nakamasid
ang makapagbibigay. Nagpapatotoo ito sa kung gaano kalalim ang kanyang koneksyon sa kumpanya at kung gaano kasinop ang kanyang paglalaan ng bawat impormasyon. Hindi ko po maintindihan, Mang Tonyo, sabi ni Sofia, paano ninyo nalalaman ang lahat ng ito? Wala naman kayong formal na training sa batas, di ba? Muling mumiti si Mang Tonyo. Ang kanyang mga mata ay bahagyang kumikinang. Ah, Miss Abogada. Noong bata pa po ako, pangarap ko po talagang maging abogado. Ang hirap lang po ng buhay. Kaya, kapag may libreng oras ako, sa halip na magbasa ng comics, nagbabasa po ako ng mga lumang libro ng bata sa library. Dito rin po, sa opisina, kapag wala nang ginagawa, binabasa ko po ang mga lumang kasunduan, mga batas, mga resolusyon. Pakiramdam ko, nandoon ako sa korte, nagdidilig. Marami pong wisdom sa mga batas, Miss Abogada. Hindi lang po ito tungkol sa panalo o talo, kundi tungkol sa kung ano ang tama at mali, at paano ipagtanggol ang katotohanan. At tigilan si Sofia. Ang matandang lalaking ito, na sa tingin niya ay isang simpleng tagapangalaga ng mga papeles, ay mayroong mas malalim na pag-unawa sa hustisya kaysa sa maraming nakapag-aral na abogado na kanyang nakilala. Ang kanyang kaalaman sa kasaysayan ng kumpanya, kasama ang kanyang natutunang kaalaman sa batas, ay nagbukas ng isang bagong daan. Isang ideya ang biglang sumilay sa isip niya, si Mang Tonyo ang tanging susi para mahanap ang katotohanan. Mang Tonyo, sabi ni Sofia, ang boses ay seryoso, kailangan ko ang tulong ninyo. Kailangan nating magsimula ng sarili nating investigasyon. Lihim. Tayaw kong malaman ng iba. Lalo na ng mga dating abogado ni Aling Nena o ng mga board members na mukhang kakampi ni Rafael Santos. Alam ni Sofia na mapanganib ang ginagawa niya. Ang pagtatrabaho sa likod ng mga senior partner ay isang paglabag sa protokol. Ngunit sa pundong ito, wala na siyang ibang pagpipilian. Ang kanyang karera at ang kapalaran ng Zamora Foods ay nakasalalay sa isang matandang dokumentalista at sa kanyang sariling determinasyon. Nagliwanag ang mukha ni Mang Tonyo. Ang pangarap niya noong bata pa ay biglang nagkaroon ng katuparan. Sige po, Miss Abogada. Handa po akong tumulong. Mula noon, nagsimula ang kanilang lihim na operasyon. Gabi, matapos umalis ang karamihan sa mga empleyado, o tuwing weekend, nagpupunta si Sofia sa bodega. Ang bawat sesyon ay nagsisimula sa isang maingat na pagbabantay. Sinisigurado na walang sinumang makakita sa kanila. Ang bodega ay naging kanilang fortress. Ang alikabok at ang amoy ng lumang papel ay naging kanilang kasama. Si Mang Tonyo ang kanilang mapa. Sa isang lugar na parang masi, kung saan ang mga kahon ay nakasalansan sa kisan at ang bawat isa ay tila magkakamukha. Nagawa ni Mang Tonyo na matandaan ang eksaktong lokasyon ng bawat dokumento, bawat memo, bawat kontrata na dumaan sa kanyang mga kamay. Doon po, Miss Abogada, sa bandang kanan, ikalawang estante mula sa itaas ang mga kontrata po namin sa mga supplier ng suka noong onin, 8 zeros, sasabihin niya. At sa loob niyon, makikita nila ang mga sulat kamay na memo tungkol sa mga pagbabago sa recipe. Ari, dito po, sa likod ng mga annual reports, noong 9 zeros, ang mga record po ng pagpaparehistro ng mga trademarks. Bawat folder na binubuksan nila ay parang isang time capsule, nagbubunyag ng mga nakaraan na hindi naaalala, mga kwento na nalilimutan. Lumalabas ang mga lumang larawan ng mga empleyado, mga memo tungkol sa mga Christmas party, mga ulat ng benta mula sa mga panahong bago pa man ipanganak si Sofia.
Hindi lang sila naghahanap ng ebidensya, naghuhukay sila ng kasaysayan. Ang kanilang paghahanap ay hindi madali. Kulang sila sa resources. Ang kanilang tanging research tool ay ang memorya ni Mang Tonyo at ang kanyang mga lumang libro ng batas. Hindi sila makagamit ng mga sophisticated database na ginagamit ng mga malaking law firm. Nagtatrabaho sila sa dilim, sa ilalim ng ilaw ng flashlight, habang ang mga lamok ay nag-iinay sa paligid. At ang mga hadlang ay nagsimulang lumitaw. May mga pagkakataon na nakakaramdam sila ng mga tingin mula sa mga empleyado na nagtataka kung bakit si Sofia ay madalas na nasa bodega kasama si Mang Tonyo. May mga bulungan. Nababaliw na ba si Doña Elena? Isang batang abogado at isang lumang dokumentalista. Walang pag-asayan. Isang gabi, habang naghahanap sila ng mga lumang dokumento sa ilalim ng isang siksikang estante, nakarinig si Sofia ng tunog ng kanyang cellphone. Ito ay isang anonymous na tawag. Nang sagutin niya, isang boses ng lalaki na may bahagyang pagbabago ang nagsalita. Kung gusto mong ligtas ang iyong karera at ang iyong buhay, Miss De La Cruz, tumigil ka na sa paghuhukay sa mga lumang basura. May mga bagay na mas mabuting iwanan na lang na nakabaon. Kinilabutan si Sofia. Alam niyang si Rafael Santos ito o isa sa kanyang mga tauhan. Nagsisimula na siyang makaramdam ng banta. Unti, nagsimulang maramdaman ni Rafael Santos na may kakaiba. Ang kanyang mga espiya sa loob ng Zamora Foods ay nagbibigay sa kanya ng impormasyon tungkol sa kakaibang aktibidad ni Soria at Mang Tonyo. Hindi niya maintindihan kung bakit ang isang nawawalan ng pag-asa na kumpanya ay magsasayang ng oras sa paghuhukay sa nakaraan. Ngunit ang kanyang instinct ay nagsasabi sa kanya na may nagbabantang panganib. Nagbigay siya ng utos sa kanyang mga tauhan na linisin ang bodega ng Zamora Foods. Nag-alok siya ng malaking halaga sa ilang tauhan sa bodega upang mawala ang anumang hindi nais na dokumento. Ngunit si Mang Tonyo, sa kanyang matinding pagmamahal sa mga dokumento, ay naging mas maingat. Gumawa siya ng mga kopya ng mga importanteng folder at itinago ang mga ito sa iba't ibang lugar sa mga paraan na tanging siya lang ang nakakaalam. Sa gitna ng lahat ng ito, sa isang maalikabok na gabi, matapos ang ilang linggo ng paghuhukay, natuklasan nila ang isang bagay na nagpabalik ng dugo sa kanilang mga ugat. Sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang Memorandum of Understanding sa pagitan ng Zamora Foods at iba pang maliliit na kumpanya noong 80s, natagpuan nila ang isang folder na may label na ginahap na China ng Memorandum of Branch Consolidation mula pa noong 1987. Ang dokumento ay nilagdaan ni Yes, ang dating pinagkakatiwalaan ni Aling Nena. Sa pagitan ng mga detalyadong paglalarawan ng mga asset at liabilities ng mga sangay na isasama, may isang maliit, ngunit kritikal, na probisyon, nakasulat sa isang maliit na font, na halos hindi makita. Nakasaad dito na ang pormula ng Adobo King, kasama ang detalyadong pamamaraan ng paggawa nito, ay opisyal, na nakarehistro bilang internal intellectual property ng Zamora Foods. Sa ilalim ng isang sangay na kalaunan, ay pinagsama sa pangunahing kumpanya. At ang pinakamahaga, ang petsa ng pagpaparehistro ay taong 1950, bago pa man idineklara ng subsidiary ng Magnifico Foods na binuo nila ang isang katulad na formula. Napasinghap si Sofia, ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Tinitigan niya ang dokumento at muling binasa ang partikular na probisyon. Ito ang hinahanap natin, Mang Tonyo, bulong niya, halos hindi makapaniwala. Ang probisyon na ito ay nalimutan
Sa paglipas ng panahon, sa gitna ng maraming murder at restructuring ng kumpanya, isang maliit na detalye, isang footnote sa kasaysayan na sinamantala ni Raquel Santos upang itago ang katotohanan. Ang kanyang sinasabing patent ay walang bisa. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pagod, ang lahat ng pagdududa ay naglaho. Si Sophie ay tumayo. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa bagong pag-asa. Tiningnan niya si Mang Tonyo, na kalmado lamang na nakangiti. Tila alam na niya ang lahat ng ito sa simula pa lang. Ang kanyang paghanga sa matanda ay umabot sa bagong antas. Hindi na ito simpleng paggalang. Ito ay isang malalim na pagpapahalaga sa karunungan at pagtitiyaga ni Mang Tonyo. Nauunawaan niya ngayon na ang karanasan at talino ay hindi lamang matatagpuan sa mga diploma o titulo, kundi sa puso at isip ng isang taong may tunay na kaalaman at dedikasyon. Kailangan nating ipakita ito kay Aling Nena, Mang Tonyo, sabi ni Sofia, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Nag-alinlangan si Mang Tonyo. Sigurado ka, Miss Abogada? Paano kung hindi siya maniwala? Kailangan nating subukan, sagot ni Sofia. Ito ang ating huling pag-asa. Sa sumunod na araw, humingi si Sofia ng appointment kay Aling Nena. Naabutan niya ang matandang babae na mas lalo pang nanghihina. Nakaupo si Aling Nena sa kanyang opisina. Ang muka ay maputla. Ang mga mata ay malalim, tila malapit ng sumuko. May mga pahayagan sa kanyang mesa na naglalaman ng mga headline tungkol sa malapit na pagbagsak ng Zamora Foods at mga panunukso mula kay Raquel Santos. Ano na naman ito? Sofia? Mahina niyang tanong, ang kanyang boses ay puno ng pagod. Kung tungkol ito sa pakikipag-areglo, wala na akong lakas para makipagtalo pa. Hindi po, Doña Elena. Sabi ni Sofia, ang kanyang boses ay puno ng diin. Ito po ay tungkol sa pag-asa. Pumasok si Mang Tonyo sa likuran niya. Dala ang folder ng binbinaginat. Natsiya na. Tiningnan ni Aling Nena si Mang Tonyo. Ang kanyang noo ay nakakunot. Tonyo, anong ginagawa mo rito? Inilapag ni Sofia ang dokumento sa mesa ni Aling Nena. Nahanap po namin ito, Doña Elena. Ito po ang magliligtas sa atin. Sinimulan niyang ipaliwanag ang probisyon, ang petsa, at kung paano ito nagpapatunay na ang adobo king ay nairehistro bago pa man ang magnifico. Sa simula, nanatiling aalinlangan si Aling Nena. Nakalimutan ko na ang dokumentong ito, Sofia. Matagal na. At maraming beses, ang sinuri ang lahat ng papeles. Imposibleng hindi ito napansin ng mga dating abogado ko. Dito pumasok si Mang Tonyo. Sa isang kalmado at detalyadong paraan, nagsimula siyang magkuwento. Naalala niyo po ba, Doña Elena, noong 1987 nang pinagsama natin ang mga sangay sa Manila at Visayas. May kaunting problema po noon sa mga papeles dahil nagkasakit si Mr. Ramirez ng inyong legal counsel noon. Si Mr. Diaz po ang tumulong sa pag-ayos. At ako po, bilang katuwang niya, ako po ang nag-parkay ng mga dokumento. Naalala ko pa po ang maliit na footnote na ito dahil napansin ko po ang petsa ng pagpaparehistro ng adobo king. Sabi ko nga po noon sa sarili ko, buti na lang, protektado na ang atin. Ang bawat detalye, bawat pangalan, bawat petsa na binanggit ni Mang Tonyo ay tila isang susi na nagbubukas ng mga nakatagong alaala sa isip ni Aling Nena. Dahan. Ang matandang babae ay umupo ng tuwid.
Ang kanyang mga mata, na kanina ay malabo, ay unting kumichinang. Isang kislap ng pag-asa ang lumitaw. Naalala niya ang mga araw na iyon, ang pagkalito sa opisina, ang hirap ng pagpapatakbo ng kanyang lumagong kumpanya. Ang mga salita ni Mang Tonyo ay nagbibigay ng validation sa kanyang mga alaala na nagpapatunay na hindi siya nag-iisa sa kanyang nakaraan. Kaya pala, bulong ni Aling Nena, ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. Ang probisyong ito, nakalimutan lang. Dahil sa gulo noong panahong yon, tiningnan niya si Sofia at pagkatapos ay si Mang Tonyo. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding emosyon pagkamangha, pasasalamat, at isang bagong tatag na determinasyon. Tumayo si Aling Nena. Ang kanyang katawan ay tumid na tumid. Ang kanyang boses, na kanina ay puno ng pagod, ay nagkaroon ng lakas, puno ng isang sigasig na matagal nang nawala. Ipaglaban natin ito, deklara niya. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa bagong tatag na pag-asa. Ang dati ni Reyna ng adobo ay nagbalik, handang ipaglaban ang kanyang imperyo. Ang dilin ay unting lumilisan, at isang bagong liwanag ng pag-asa ang sumilay sa Zamora Foods Inc. Hindi na siya isang matanda at mahinang babae. Siya ay isang mandirigma, handang harapin ang laban na akala niya ay nawala na. Ang apoy sa loob niya, na halos namatay na, ay muling naglihab, mas maliwanag, at mas matindi kaysa dati. Ang bulungan, sa labas ng bulwagan, ay unting lumakas, nagiging ugong na halos katumbas ng lagaslas ng malakas na ulan. Ito ang muling pagpapatuloy ng Adobo King Patent Dispute, isang kaso na binansagan na ng lokal na media bilang ang labanan ng mga higante ng adobo. Ang bawat sulyap mula sa mga reporter, bawat flash ng kamera, ay parang isang mabigat na martilyo na tumatama sa dibdib ni Sofia. Nakaupo siya sa kanyang puwesto, ang puting barong ay tila nagmistulang baluti. Mulit ang bawat tahi nito ay parang may dalang sariling pagdududa. Sa kanyang tabi, nakaupo si Mang Tonyo. Ang kanyang presensya ay tahimik, ngunit may kalmadong lakas na nagbibigay kapanatagan kay Sofia. Sa kabila naman, nakaupo si Rafa Santos. Ang kanyang labi ay may mapanuyong ngiti. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng labis na kumpiyansa. Sa likod niya, nakahanay ang kanyang legal team, ang mabatikang abogado na nakasuot ng mamahaling karayje. Ang kanilang mga tingin ay puno ng paghamak. Hindi ko maintindihan kung bakit ipinagpatuloy pa ng Zamora Foods ang kasong ito. Bulong ng isang reporter sa kanyang kasamahan na umabot sa pandinig ni Sofia. Pinaglalaruan lang sila ni Magnifico. Si Ate Director Cruz, ang lead counsel ni Rafa Santos, ay tumayo. Ang kanyang boses ay malakas at puno ng autoridad. Your Honor, simula niya, malinaw po na ang kasong ito ay isang desperadong tangka lamang ng isang kumpanya na kumakapit sa lumipas na panahon. Ang patent ng Magnifico Foods para sa adobokin ay nalihistro ng gusto, at ang klaim ng Zamora Foods ay walang batayan. Ang kanilang tanging ebidensya ngayon, isang batang abogado na halos wala pang karanasan at isang lumang dokumentalista na ang pinakamalaking kwalifikasyon ay ang kanyang edad. Ang huling pangungusap ay sinamahan ng isang mapanuyong ngiti na lalong nagpakulo ng dugo ni Sofia. Sa harap ng hukom, na mayroong matinding sulyap sa kanyang mga mata, naramdaman ni Sofia ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ito ang pinakamalaking pagsubok sa kanyang karera. Isang labanan na tila imposible sa simula. Ngunit nang sulyapan niya si Aling Nena, na nakaupo sa likuran niya, ang matandang babae ay matuwid ang upo. Ang kanyang mga mata ay puno ng tiwala. Nagbigay ito ng lakas kay Sofia.
Naalala niya ang mga gabing ginugol niya kasama si Mang Tonyo sa bodega. Ang bawat dokumento, bawat kwento, bawat detalye na kanilang natuklasan. Hindi na siya ang dating Sofia na puno ng pagdududa. Ngayon, siya ay isang mandirigma, handang lumaban para sa katotohanan. Your Honor, matatag na simula ni Sofia, ang kanyang boses ay malinaw at puno ng kapangyarihan. Ang pagtatanggol ng Zamora Foods Inc. ay hindi nakabatay sa desperasyon, kundi sa katotohanan. Ang bawat argumento na inihain ng Magnifico Foods ay salat sa matibay na pundasyon at bawat isa ay aming tutulig sa ng may katumpakan at matibay na ebidensya. Sinimula ni Sofia ang kanyang presentasyon. Isa niyang tinulig sa ang bawat klain ng Magnifico Foods. Isa niya ang mga technical specifications na sinasabi ng Magnifico na sila ang nag-develop at ipinakita niya ang mga discrepancy sa mga timeline. Gumamit siya ng mga formal na salita, pangaligal na termino na nagpapakita ng kanyang kahusayan. Ngunit sa bawat salita, mayroong isang panloob na apoy na nagpapaalam sa kanyang diwa. Ang mga abogado ni Raquel Santos ay nanatiling kalmado. Ang kanilang mga mukha ay tila walang emosyon, sigurado sa kanilang pagwawagi. Ang mga ito ay pawang mga pagkakamali lamang sa dokumentasyon, sabi ni Ate Cruz, hindi sapat upang pabagsakin ang isang lehitimong patent. Ngunit si Sofia ay hindi natinag. Sa bawat pagtulig sa niya, mayroon siyang inilalabas na mga cross-references sa ibang mga dokumento na nakita nila ni Mang Tonyo. Ang kanyang paghahanda ay walang kapares. Ang bawat tanong ng kalabang abogado ay mayroon siyang mabilis at matalinong tugon. Ngunit alam niya na ang lahat ng ito ay paghahanda lamang para sa kanyang pinakamalaking atake. Ang kanyang ay nananatili sa kanyang kamay, naghihintay ng tamang pagkakataon upang ilabas. Ang mga tingin ni Mang Tonyo ay nakapako sa kanya at sa bawat pamang sagot niya, isang munting ngiti ang sumisiyay sa labi ng matanda. Nang dumating ang oras para sa pagpapakita ng ebidensya, tumayo si Sofia. Ang kanyang mga mata ay diretsyong nakatingin sa hukom. Your Honor, sabi niya, ang Zamora Foods Inc. ay may isang dokumento na sa loob ng maraming dekada ay nakalimutan sa gitna ng maraming pagbabago at pag-aayos sa aming kumpanya. Ngunit ang dokumentong ito ang magpapatunay sa katotohanan at magpapakita sa tunay na intensyon ng Magnifico Foods. Nagbigay siya ng senyas kay Mang Tonyo na agad na tumayo at maingat na inilapag ang isang luma at makapal na folder sa harapan ng hukom. Ang folder na ito ang binandihin at tatsalang Memorandum of Branch Consolidation mula pa noong 1997 ay tila isang relic mula sa nakaraan na ngayon ay hawak ang susi ng kinabukasan. Ang bulungan sa bulwagan ay unting lumakas, nagiging isang malakas na ingay na pinilit na patigilin ng hukom. Ang mga mata ni Raquel Santos ay nanlaki sa gulat. At ang kanyang mga abogado ay nagkatinginan, mayroong takot sa kanilang mga mata. Hindi nila inaasahan ang paglabas ng dokumentong ito. Sinimulan ni Sofia ang kanyang paliwanag. Your Honor, ang dokumentong ito na nilagdaan ng yumaong Bias, isang pinagkakatiwalaang kasama ni Donna Elena sa mga unang taon ng Zamora Foods, ay naglalaman ng isang mahalagang provision sa pansyapat, Section 3, Subsection. Itinuro niya ang partikular na bahagi ng dokumento. Nakasaad po dito na ang formula ng adobo king, kasama ang detalyadong pamamaraan ng paggawa nito, ay opisyal na nakarehistro bilang internal intellectual property ng Zamora Foods sa ilalim ng isang sangay na kalaunan ay pinagsama sa pangunahing kumpanya. At ang pinakamahalaga po, binigyan din ni Sofia ang bawat salita. Ang petsa ng internal registration ay taong isalisyon slot. Ibig sabihin ko, mas nauna
ang aming pagpaparehistro ng formula ng adobokin, bago pa man diniklara ng subsidiary ng Magnifico Foods na sila ang bumuo ng isang katulad na formula. Ang kanyang mga salita ay parang isang kidlat na tumama sa bulwagan. Ang mukha ni Rafael Santos ay namutla. Ang kanyang panga ay tila nanigas. Ang mga abogado niya ay nagmadaling tingnan ang kopya ng dokumento. Ang kanilang mga ekspresyon ay nagpapakita ng matinding pagkalito at pagkabahala. Ito po ay isang maliit na detalye na nakalimutan sa loob ng maraming taon dahil sa sunod na pagbabago at pag-aayos sa istruktura ng kumpanya. Patuloy ni Sofia. Ngunit ang katotohanan ay mananatili. Ang Adobo King ay isang original na produkto ng Zamora Foods at ito ay opisyal na nakarehistro bilang aming intellectual property bago pa man ang malisyosong claim ng Magnifico Foods. Pwede nating tawagin ang ating susunod na saksi, dagdag ni Sofia. Ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa. Si Mang Tonyo Reyes. Tumayo si Mang Tonyo. Ang kanyang balikat ay tulid, ang kanyang tingin ay kalmado. Naglakad siya patungo sa silya ng saksi. Ang kanyang mga hakbang ay natatag. Sa isang silid na puno ng tensyon at galit, ang kanyang presensya ay tila nagbigay ng isang bahagyang kalmado. Mang Tonyo Reyes, simulan ni Sofia. Pakisabi po sa korte ang inyong papel sa Zamora Foods Inc. at ang inyong karanasan sa pag-ihingat ng mga dokumento. Mahigit 40 taon na po ako sa Zamora Foods. Miss Abogada, malumanay na sabi ni Mang Tonyo, ang kanyang boses ay malinaw at hindi naninginig. Nagsimula po ako bilang isang delivery boy, tapos naging clerical assistant, hanggang sa naging dokumentalista po ako, o taga-ingat ng mga papeles. Naalala ko po ang bawat dokumento na dumaan sa aking mga kamay, lalo na po ang mga importanteng papeles tulad ng mga trademark at mga kontrata. Isinalaysay ni Mang Tonyo ang proseso ng pag-archive ng ginahap na tiyan na noong 1987. Naalala ko po nang nilagda ni Mr. Diaz ang dokumentong iyan. Nasa likod po ako niya. Tinutulungan ko po siyang ayusin ang mga papeles. Napansin ko po ang maliit na footnote tungkol sa internal registration ng Adolf Ing formula noong official na 21st. Nagtaka po ako kung bakit maliit lang ang sulat, pero sabi ni Mr. Diaz, Ponyo, mas mahalaga ang nakasulat kaysa sa laki ng sulat. Naalala ko rin po ang pag-archive ng mga papeles ng sangay na iniharo sa pangunahing kumpanya, at kung paano ito naging dahilan ng kalituhan sa loob ng ilang linggo. Ang dokumentong iyon ay inilagay ko mismo sa file na ito at itinago ko sa pinakalikod na bahagi ng ating bodega, kasama ang iba pang mga memorandum of understanding. Ang kanyang detalyadong pagsasalaysay, ang kanyang matalas na memorya ng bawat pangalan, bawat petsa, bawat maliit na pangyayari, ay nagpatunay sa kanyang kredibilidad. Hindi ito isang simpleng paggunita. Ito ay isang testimonya na mayroong bigat ng katotohanan. Mang Tonyo, tanong ni Sofia, naalala niyo po ba kung mayroon bang sinuman na nagpakita ng interes sa mga formula ng Zamora Foods, particular na sa Adobo King, bago ang petsa ng pagpaparehistro ng Magnifico? Tumingin si Mang Tonyo kay Rafael Santos, ang kanyang mga mata ay bahagyang kumislap. Naalala ko po, Miss Abogada, simulan niya. Ang kanyang boses ay nagiging mas seryoso. Noong isa di siya natarwal titil din po, may isang batang empleyado na bago pa lang sa kumpanya. Siya po ay madalas na nagtatanong sa akin tungkol sa mga resete, lalo na po sa adoboken. Sinasabi niya po, na interesado siyang malaman kung paano ginagawa ang bawat produkto. Minsan, nakita ko rin po siyang sumusubok na basahin ang mga nakatagong folder sa opisina ni Mr. Diaz, pero hindi ko po pinansin noon, akala ko po ay kuryosidad lang. At sino po ang batang empleyadong iyon, Mang Tonyo? Tanong ni Sofia.
Ang kanyang tingin ay nakapako kay Rafa Santos. Si Mr. Rafael Santos po, Your Honor. Matatag na sagot ni Mang Tonyo habang itinuturo ang nakatulala na si Rafael Santos. Ang buong bulwagan ay napuno ng bulungan. Ang bawat sulyap ay napunta kay Rafa Santos, na ngayon ay namumutla, nasa galit at gula. Ang kanyang mga abogado ay nagmadaling bumulong sa kanya. Ang kanilang mga ekspresyon ay puno ng pagkabahala. Ang testimonya ni Mang Tonyo ay hindi lamang nagpatunay sa pagiging totoo ng dokumento, kundi nagbunyag din sa demonyong intensyon ni Rafa Santos sa simula pa lamang. Your Honor, sabi ni Sofia, ang kanyang boses ay may kapangyarihan. Ang testimonya ni Mang Tonyo Reyes, kasama ang binbinaghinat na China na, ay nagpapatunay ng walang aalinlangan na ang Zamora Foods Inc. Ang tunay na nagmamay-ari ng intellectual property ng Adobo King. Ang kaso ng Magnifico Foods ay isang malisyosong tangka lamang upang agawin ang aming produkto at sinira ang aming reputasyon sa pamamagitan ng isang huwad na kaso. Hinihiling po namin sa korte na ibasura ang kasong ito at tilalanin ng Zamora Foods Inc. bilang tunay na may-ari ng Adobo King. Ang mga abogado ni Rafa Santos ay sumubok na tumuligsa, ngunit ang kanilang mga argumento ay naging mahina. Ang kanilang kumpiyansa ay naglaho na palitan ng kawalan ng pag-asa. Si Rafa Santos, na kanina ay may mapanuyong ngiti, ay ngayon ay nanatiling tahimik. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit. Matapos ang maikling deliberasyon, tumayo ang hukom. Ang buong bulwagan ay nanatiling tahimik, naghihintay ng desisyon. Matapos suriin ang lahat ng ebidensya at testimonya na ihihain sa korte, simula ng hukom, ang kanyang boses ay matatal at formal, lalo na ang bagong ebidensya na binbinaghinap na China na at ang detalyadong testimonya ni Ponyo Reyes. Ang korte ay naniniwala na ang Zamora Foods Inc. ang tunay na may-ari ng intellectual property ng Adobo King. Dahil dito, ang korte ay nagpapasya na ang Magnifico Foods ay nagsagawa ng isang kaso na may masamang intensyon at ang lahat ng paratang laban sa Zamora Foods Inc. ay walang batahan at ibinasura. Isang malakas na palakpakan at hiyawan ang bumalot sa bulwagan. Si Aling Nena ay tumayo, ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng tuwa. Niyakap niya si Sofia ng mahigpit at pagkatapos ay si Mang Tonyo. Napanalo natin, Sofia. Napanalo natin, Tonyo. Bulong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa labis na emosyon. Hindi lang natin nailigtas ang Zamora Foods, kundi pati na rin ang ating dangal. Ang media ay agad na lumapit kay Rafa Santos. Ang kanilang mga tanong ay walang tigil. Isa Santos, ano po ang masasabi niyo sa desisyon ng korte? Totoo po ba ang mga akusasyon na nagsagawa kayo ng malisyosong kaso? Ngunit si Rafa Santos ay nanatiling tahimik. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding kahihiyan. Ang dating higante ng adobo ay ngayoy nakaharap sa pagkalugmok. Ang kanyang reputasyon ay nawasak at posibleng harapin niya ang mga kasong kriminal para sa paggawa ng peking kaso. Pagkatapos ng laban, sa tahimik na opisina ni Aling Nena, ang matandang babae ay tumingin kay Mang Tonyo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Tonyo, sabi niya, hindi ko alam kung paano kami magpapasalamat sa iyo. Ikaw ang nagligtas sa aming kumpanya. Gusto kong alukin ka ng mas mataas na posisyon sa kumpanya, marahil bilang isang konsultan sa legal na departamento, o kahit sa board. Nararapat sa iyo ang lahat ng ito. Ngumiti si Mang Tonyo, isang ngiting puno ng kapayapaan. Maraming salamat po, Doña Elena. Ngunit, masaya na po ako sa aking trabaho. Gusto ko pa rin pong ayusin ang mga papeles, basahin ang mga lumang kasunduan. Pakiramdam ko,
Mas doon po ako makakatulong ng totoo. Ngunit, kung mayroon po akong magagawa upang makatulong sa mga kababayan natin, sa mga taong walang boses sa abot ng aking kaalaman sa batas, handa po akong tumulong. Tumingin siya kay Sofia at ngumiti. Ang tulay ng hustisya, ta Doña Elena, ay hindi tulad ng bulwagan ng korte, ngunit matatagpuan sa katotohanan at sa puso ng bawat isa. Ang mahalaga po ay alam natin kung ano ang tama at lumaban para dito. Si Sofia de la Cruz, na dati ay puno ng pagdududa, ay naging isang sikat na abog. Kinikilala siya sa kanyang katatagan at sa kanyang kakayang ipaglaban ang mga naaapi, ang mga taong madalas na baliwalain. Hindi niya kinalimutan ang kanyang mentor. Madalas siyang dumalaw kay Mang Tonyo sa bodega, humihingi ng payo at nakikinig sa kanyang mga kwento at mga turo. Para kay Sofia, si Mang Tonyo ay hindi lamang isang dokumentalista, siya ang kanyang guro, ang taong nagturo sa kanya ng tunay na kahulugan ng batas at katarungan. Ang kwento ay nagtatapos sa isang larawan ni Mang Tonyo Reyes. Tahimik na nagtutulak ng kanyang kariton ng mga dokumento sa malawak na pasilyo ng Zamora Falls. Isang payapa at kontentong ngiti ang nakapaskil sa kanyang labi. Siya ay hindi isang bayani na lumabas sa entablado, ngunit isang simbolo ng pag-asa, ang nakatagong karunungan, at ang katarungan para sa mga ordinaryong tao. Pinatunayan niya na ang halaga ng isang tao ay hindi nakabatay sa diploma o posisyon, kundi sa katapatan, sa kaalaman, at sa lakas ng loob na ipaglaban ang katotohanan. Ang pamana ng adobo at maging ang katarungan ay nailigtas